Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na pangyayari. At kung ikaw ay matatakotin, ang kwentong ito ay para sa iyo. Taong 1982, sa Tansa, Cavite. Si Riolin ay isang social worker at kilalang kilala na may kaya sa buong Tansa. Galing kasi ito sa tanyag ng pamilya ng mga politiko. Si Johnny naman ay ang asawa ni Riolin na isang arkitekto at nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking warehouse sa buong lalawigan ng Cavite. Kumbaga, ang negosyo niya ay ang mag-design ng bahay at doon na rin kukunin ang mga materyales sa kanya. Matagumpay ang negosyo nila, pero nasasakripisyo naman ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Karaniwan kasi ay malayong lugar ang mga nakukuhang projects ni Johnny. Kaya ang lagay ay halos isang linggo lamang siyang umuwi sa bahay. At yun ay sa loob pa ng kada 2 o 3 buwan. Halos sunod-sunod ang mga nagpapagawa kay Johnny ng mga designs. Kaya minsan, wala na ito halos oras sa kanyang asawa. Siyempre dahil laging magkalayo ang dalawa, nagsimula nang magkabisyo si Johnny. Sunod-sunod na kasi ang pagpasok ng pera nito at hindi lang yung basta-basta pera. Seryosong amount ng pera. Noon ay naging madalas na ang kanyang pagtambay sa isang sikat na sugalan sa Pampanga. At hindi lang yun basta sugalan. Ando na din yung mga babaeng nagbebenta ng aliw. Malapit na din kasi iyon sa base ng mga Amerikanong sundalo. Kaya naman yung dating 1 beses isang buwan ay naging 1 beses na kada linggo. Nalululong na nga itong si Johnny. Hanggang isang araw, doon na niya nakilala si Diana. Isa itong babaeng tumitable sa mga sugalan. At kung minsan, pwede din silang ilabas. Depende na lang yon sa mapag-uusapan. Maganda si Diana at batang-bata pa. Kung baga sa isda, ay sariwang-sariwa pa ito. Kaya naman, hindi mo talaga masisisi itong si Johnny kung bakit ito nawiwili kay Diana. Sa tuwing magsusugal si Johnny, nakatabi itong si Diana, ay lagi na lamang siyang nananalo. Kaya naman lagi niyang niyayaya si Diana na sumama sa kanya sa labas. Yung bang galawan ng mga titos nung 80s. Siyempre nung una, natatakot itong si Diana. Dahil pakiramdam niya ay miyembro si Johnny ng isang sindikato dahil sa lakas nito magsugal. Pero dahil sa laki ng binibigay nito kay Diana, ay unti-unti na din niya itong napapapayag at di kalaunan ay kanya na nga itong naging kabit. As expected, dahil may kabit, lalo na nga lumamig ang pagsasama ni Johnny at Riolin. Yung dating 1 linggo niyang inuuwi sa Cavite ay naging 3 o 4 na araw na lamang. Hindi na din ito halos sumisiping sa asawa, kaya naman nagsimula nang magduda si Riolin kay Johnny. Nagtataka si Riolin kasi kilalang kilala niya ang kanyang asawa at kitang-kita niya na may mali. Hindi na siya nagdalawang isip at pinamanmanan niya ito sa sariling driver ni Johnny. Bale, ang gusto niya, lahat ng ganap ni Johnny ipapatelegrama sa kanya at kapalit noon ay malaking halaga. At katulad nga ng hinihinala ni Riolin, nakarating sa kanya yung mga kalokohang ginagawa ng kanyang asawa. Pero imbes na kumprontahin niya ang asawa, ay mas lalo niya pang pinalala ang sitwasyon.
Unti-unti niyang inililipat ang lahat ng kanilang ari-arian sa kanyang pamangkin na nasa Europa. Kahit medyo matagal na kasi silang kasal, ay hindi sila binibiyayaan ng anak. To make long story short, ninanakawan niya ang kanyang asawa habang busy ito sa pagsusugal at pambababae sa ibang lugar. Dahil sa sobrang lungkot na may kasama pang galit, ay unti-unti din namang nahuhulog ang loob ni Riolin sa kapatid ng konsehal ng tansa. Yun kasi ang lagi niyang kasama at matagal na rin iyong dumidiskarte sa kanya. Kumbaga, takbuhan niya at labasan niya ng sama ng loob. Kaya ayun, may kinakamutan si Mister, nagpapakamot naman sa iba si Mrs. Yan yung mga simpleng kati-kati story. Okay lang sana. Kaso ang problema, kasal silang dalawa at may mga reputasyon silang pinangangalagaan. Lumipas ang maraming buwan, medyo nakakahalata na din si Johnny sa pagbabago ng kanyang asawa. Kapag umuuwi kasi siya, ay halos hindi na din tumitigil si Riolin ng bahay. Literal na hindi na nila ginagawa yung mga ginagawa ng mag-asawa. Bihira na nga lang kasi siyang umuwi. Tapos, ramdam niya na talagang wala nang init sa kanya si Riolin. Dahil nga ginagawa na niyang lokohin ng asawa, ramdam din niya na parang may ginagawa na din itong kalokohan sa kanya. Dahil nga kilala ang pamilya ni Riolin sa tansa, ay mabilisan ang kumalat na meron nga itong relasyon sa ibang lalaki. Kahit hindi pa uso ang social media noon, ay parang Twitter na nakarating iyon kay Johnny. Hindi man siya sigurado, ay galit na galit itong nagmadali na umuwi ng tansa. Dahil putok na ang balita, ay lumayas na ng Cavite ang kabit ni Riolin. Dahil matapang din itong si Riolin, ay hinintay niya ang pagbabalik ng kanyang asawa upang kumprontahin din ito. Yung dapat na pag-uusap na ginawa nila nung una pa lamang, ay nung araw lang na iyon nangyari. Inamin na din ni Riolin ang totoo na lahat ng kanyang nababalitaan tungkol sa kanya ay nangyayari, at isinisisi niya lahat iyon kay Johnny. Dahil conjugal nga ang lahat ng pag-aari nila, ay kailangan nilang hatiin kung anuman ang meron sa kanilang dalawa. Kaso, lahat halos ay nailipat na ni Riolin sa kanyang pamangkin. Halos yung bahay at warehouse na lang ang natitira kay Johnny, at paghahatian pa nila iyon. Siguradong magbabago ang pamumuhay ni Johnny pagka natuloy ang kanilang annulment. Tipong daig niya pa talaga ang nabankrupt. Medyo napaisip si Johnny sa kanyang sitwasyon. Animoy bihadong-bihado ito. Lahat halos ng pabor ay nasa side ni Riolin. Kumonsulta na din si Johnny sa magagaling na abogado, at lahat sila ay iisa ang sinasabi. Kailangang magkabalikan sila ng asawa niya upang mahinto ang annulment. Kesyo ayusin na lang daw habang maaga pa at habang hindi pa ito naipapasa sa registrar. Medyo nagbago na din ang pakikitungo ng kabit ni Johnny dahil hindi na sila madalas magkita, at kung magbigay man siya ay barya-barya na lamang. Nagtataka na si Diana kung anong nangyayari, kaya naman di kalaunan ay ipinagtapat na lahat ni Johnny kay Diana ang kanyang sitwasyon. Dahil nga napamahal na din itong si Diana kay Johnny, ay mas gusto na lamang nito na magkahiwalay si Johnny
at si Riolin, at silang dalawa na lamang ang magsama. Ayos sana yon, kaso iniisip pa rin ni Johnny ang lahat ng naipundar niya ay mawawala kapag natuloy ang hiwalayan nila ni Riolin. Ayaw bumalik ni Johnny sa wala, kaya naman sinubukan niyang makipagkasundo kay Riolin. Sinubukan niyang ligaw-ligawan ito, ngunit masyadong mataas ang pride ni babae at ayaw niya ulit mahulog kay Johnny. Nagpasya si Riolin na magbakasyon muna sa Europa at tumira sa pamangkin niya habang naghihintay ng resulta ng mga papeles sa kanilang hiwalayan. Noong kasing mga panahong iyon ay inaabot talaga ng taon ang proseso ng annulment. Naka-freeze lahat ng properties nila at ramdam na ni Johnny ang hirap ng buhay. Paubos na din kasi ang naipon niya at hindi na rin siya nakaalis sa bisyo niyang pagsusugal. Hanggang isang araw, nakwento niya kay Diana ang kanyang sitwasyon. Sinabi niya na kapag natuloy na ang annulment nila ni Riolin, ay talo niya pa ang isang inutil. Nagtanong naman si Diana na ano bang dapat mangyari upang hindi siya maging inutil. Yun bang medyo mapang-asar niya pang tanong? Simple lang ang sagot ni Johnny. Kailangang magbalikan sila ni Riolin or kailangang mamatay si Riolin. Napahinga naman ng malalim si Johnny dahil alam niyang napakalabo nun, kasi hindi niya na alam kung nasaan ang kanyang asawa at abogado na lang nila ni Riolin ang nag-uusap. May mga araw nga na hinihiling na lang niya na sana'y maaksidente na lang at mamatay ang kanyang asawa sa ibang bansa. Ang hindi alam ni Johnny ay may kakilala pala itong si Diana na ang negosyo ay kayang gumawa ng isang napakalakas na uri ng kulam at sikat na sikat ito sa buong Kabisayaan. Sinabi niya lahat ng ito kay Johnny, ngunit tinawanan lamang siya nito. Hindi na nakipagtalo si Diana at humingi na lamang ito kay Johnny ng mga litrato at personal na gamit ni Riolin. Walang ibang gamit na naiwan si Riolin maliban sa lumang panty. Alam na alam ni Johnny na gagamitin iyon ni Diana para maipakulam si Riolin. Ngunit hindi siya naniniwala sa kulam, at kung totoo nga ito, ay mas magiging okay pa nga iyon sa kanila ni Diana. Lumipas ang ilang buwan at wala nang nabalita si Johnny sa abogado ni Riolin. Noong mga panahong iyon ay isang papeles na lamang ang hinihintay na hindi pa napipirmahan ni Riolin upang maisaganap na ang kanilang annulment. Kaya nagsimula ng malungkot si Johnny. Ngunit sa kabilang banda ay nagsisimula ng maging kalbaryo ang buhay ni Riolin sa Europa. Hindi na ito makakain at halos ayaw na din uminom ng tubig. Dahil kapag iihi ito, ay napakainit ng lumalabas na tubig at may kasama pang tela ng sinulit. Kapag dumudumi naman ito, ay matigas na to yung ugat ng punong kahoy ang kanyang iniluluwal. Hindi na niya ito nakayanan at tuluyan na nga siyang naospital. Hindi maipaliwanag ng mga doktor at kahit ng mga espesyalista ang nangyayari kay Riolin. Hindi rin katagalan
ay binawian din ito ng buhay. Ang findings ng mga doktor, colon cancer daw with internal bleeding. Labis ang paghihirap na dinanas ni Riolin bago ito bawian ng buhay. Ngunit sa huling pagkakataon ay napirmahan pa din niya ang huling dokumentong magpapawalang bisa ng kasal nila ni Johnny. At dahil doon ay natupad na nga ang kinatatakutan ni Johnny. Nakuha naman niya ang kalahati ng napagbentahan ng bahay at ng warehouse. Yung kalahati naman na dapat kay Riolin ay napunta sa mga pamangkin niya. Katulad nga ng inaasahan, hindi rin nagtagal at naubos lang din ang lahat ng naging parte niya sa annulment. Hindi na kasi niya makontrol ang sarili sa lakas sa pagsusugal. Hanggang isang araw, nahuli itong nandadaya sa sugalan. Dahil hindi basta-bastang mga tao ang mga kasugal niya, ayun, pinutulan siya ng mga ito ng kanang kamay. Lalo nang bumigat ang kanyang pasakit sa buhay. And to make my story worse, as expected, hiniwalayan na din siya ni Diana. Nagsimula na itong magtrabaho sa Japan bilang isang entertainer at nakatagpo ito ng sakang. Simula noon ay hindi na muling nakabangon si Johnny sa pagkakalugmok. Hindi na din niya napakinabangan ang kanyang pagiging architect dahil nga naputulan siya ng kamay. Lumipas ang maraming taon at nakilala na lamang siya sa buong tansa bilang putol. Ayun, so grabe yung aral dito sa kwento na to. Talagang bumabalik talaga yung yung lahat ng ginawa mong kasamaan, babalik at babalik sa iyo yan. Kaya nga may kasabihan na there's a natural law of karma that vindictive people who go out to hurt others and end up broke and alone. Yan yung nangyari kay Johnny sa kwento na to. So kung ayaw na, maghiwalay na lang na maayos, pag-usapan, huwag ilihim at magsakita ng patalikod. Lahat ng bagay na mapag-usapan yan, kung may kailangang ayusin. Kung hindi na maayos ay pwede namang pag-usapan na lang at maghiwalayan ng parehas na bukal sa kalooban. At kung talagang may samaan ng loob, huwag na nating paabutin sa ganito. So nakakalungkot yung nangyari, pero wala tayong magagawa. Yun yung naging kasaysayan, naging kwento ng buhay nila. And disclaimer din pala, lahat ng karakter dito sa kwentong ito, lahat ng pangalan, lugar ay pawang katang-isip lamang. Yung nangyari ay binase lang namin sa totoong pangyayari. At walang shoutout pala sa video na to dahil mabilisan lang to, madalian. So lahat ng may shoutout ay sa ganti. Abangan nyo yung ganti part 3. Lalabas na siya. Napakaganda, napakainit na ng mga eksena. At ginagawa namin ang lahat para mas mapaganda pa yung kwento at mas maging may init yung inyong pakikinig. Talagang yung parang andun kayo. So maraming salamat po sa mga sumuporta at saka lalong-lalo na sa mga nag-likes dun sa page namin na El Paniki at nag-accept dun sa invitation dun sa private group ng El Paniki. So more power po sa atin lahat at saka God bless sa inyo. Kita-kits na lang po ulit.